Kung nanonood ka ng PBA, siguradong alam mo kung sino si Terrence Romeo. Ang manlalarong ang crossover ay parang musika. Ang manlalarong kahit ang mga kalaban niya ay humihinto para panoorin ang kanyang galaw. Ang manlalarong sa henerasyon ngayon, kapag sinabing crossover sa Philippine basketball, siya ang unang pangalang sumasabog sa isipan ng mga tao. TR7, The Bro. Ang lalaking nagmula sa Imus, Cavite at naging isa sa mga pinakasikat na manlalaro sa kasaysayan ng PBA. At ngayon wala siya sa PBA, wala siyang team, wala siyang kontrata, wala siyang laro. Pero hindi ito kwento ng isang manlalaro na nagpahinga. Hindi ito kwento ng isang atleta na nagdesisyon na mag-retire. Ito ay kwento ng isang lalaking may world-class na skill set na binitawan ng kanyang huling team. Na ngayon ay isang free agent na walang gustong kumuha. Na sa kabila ng lahat, patuloy na nagpapakondisyon ng kanyang katawan sa pag-asa na may team pa ring magbibigay sa kanya ng pagkakataon. At ang buong kwento kung paano nakarating si Terrence Romeo sa puntong ito ay mas masakit at mas nagpapaisip kaysa sa anumang crossover na nagawa niya sa court. Para maintindihan natin ang buong kwento ni Terrence Romeo, kailangan muna nating bumalik sa simula. Noong Marso 16, 1992, ipinanganak si Terrence Bill Romeo sa Imus, Cavite. Mula sa murang edad, malinaw na ang kanyang landas. Ang kanyang ama, ang unang naniniwala sa kanya, ang unang nagbigay sa kanya ng basketball, ang unang nagsabi sa kanya na may espesyal siyang kakayahan na hindi lahat ay mayroon. At ang jersey number 7 na siyang suot niya hanggang ngayon ay pinili ng kanyang ama para sa kanya. Nagsimula siya sa Paligang Barangay. Lumipat sa high school sa Letran at FEU. At sa Letran, nagsimulang lumabas ang tunay na galing ni TR7, 83 points. Sa loob ng 31 minuto, iyon ang kanyang performance sa Letran na nagpahanga sa lahat. UAAP Juniors MVP, 37 points per game average. At sa FEU, UAAP Rookie of the Year noong 2010, UAAP MVP noong 2013. Bago pa man pumasok sa PBA, alam na ng lahat kung sino si Terrence Romeo. Pero ang pasok niya sa PBA ay hindi isang fairy tale. Noong 2013, 5th overall pick siya ng Barako Bull Energy Cola na naging Global Port Batang Pier. At sa Global Port, kahit ang kanyang mga numbers ay kahanga-hanga, ang team ay patuloy na natalo. 25 points per game kasama si Stanley Pringle. Pero hindi epektibo ang tandem nila. At sa loob ng kanyang panahon sa Global Port, may isang insidente na nagbago ng lahat. Isang sagutan kay Coach Pedro Arencio. At pagkatapos ng sagutang iyon, nagpapayat si Romeo at nagpa-request ng trade. Kaya naman, noong 2018, na-trade siya sa TNT Tropa. At sa TNT, maayos naman ang kanyang mga performance. Pero hindi ang performance ang pinoproblema ng TNT. Ang pinoproblema nila ay ang ugali. Ayon sa mga nakakaalam ng sitwasyon, sa lahat ng teams na napasukan ni Romeo, dito sa TNT talaga lumabas ang kanyang kayabangan. Ang mga fans nadismaya sa kanya, sa pinapakita niya on court, sa paraan ng kanyang pakikitungo sa mga kalaban at sa mga kasama. Maraming nakakaaway sa court. Paulit-ulit na pinapaalala ng mga tao na dapat bababaan ang lipad. At dahil sa lahat ng iyon, naisipan ng TNT na i-trade na lang si Romeo. Kahit maganda pa ang kanyang mga numbers. Pero noong Disyembre 16, 2018, dumating ang pinakamahalagang araw sa karera ni Terrence Romeo. Na-trade siya sa San Miguel Beermen. At doon, nagsimula ang pinakamagandang kabanata ng kanyang buhay bilang isang PBA player. Sa SMB, nakuha ni Romeo ang lahat ng pinapangarap ng bawat manlalaro. 3 championships. PBA Finals MVP noong 2019. Isang lugar sa isang dynasty team na kinikilala ng lahat bilang isa sa mga pinaka-dominant na franchise sa kasaysayan ng PBA. Ayon mismo kay Romeo, akala niya sa SMB na siya magre-retiro. Iyon ang kanyang plano. Iyon ang kanyang pangarap.
maging isang San Miguel Beerman hanggang sa katapusan ng kanyang karera, tila. Kaya naman, nang magsimulang lumala ang kanyang mga injuries, nang magsimulang maging mas madalas ang kanyang absensya sa court, nang magsimulang maging mas maliit ang kanyang kontribusyon sa team, nagsimulang magbago ang lahat. Halos kada buwan, may bagong injury. Hindi na siya masyadong nagagamit ng SMB. At sa huli, na-trade siya sa Terra Firma Jeep. Ayon kay Romeo, ito ang pinakamalungkot na pangyayari sa kanyang buhay bilang isang PBA player dahil akala niya sa SMB na siya magre-retiro, pero hindi nangyari yon. At sa Terra Firma, hindi rin nagtagal. Pero heto ang parte ng kwento ni Terrence Romeo na pinakamasakit. Kahapon lang, bago pa man naisulat ang kwentong ito, binitawan na rin siya ng Terra Firma. Si Romeo ngayon ay isang free agent. Walang team, walang kontrata, walang laro. At ang mas masakit na katotohanan, sa ngayon, wala pang team ang kumukuha sa kanya. Ang lalaking may 25 points per game average. Ang lalaking may 3 PBA championships. Ang lalaking ang crossover ay kilala ng bawat Pilipinong basketball fan. Walang gustong kumuha. At ang tanong na paulit-ulit na tinatanong ng mga fans, bakit? Kaya naman, para maintindihan natin ang sagot sa tanong na iyon, kailangan nating pag-usapan ang dalawang bagay. Una, ang injuries. Ang katawan ni Terrence Romeo ay dumaan sa maraming taon ng mataas na antas ng kompetisyon. Ang kanyang estilo ng laro, ang mabilis na galaw, ang explosive na crossovers, ang patuloy na paghahanap ng contact sa loob ay nagdulot ng malaking pinsala sa kanyang katawan sa loob ng maraming taon. At para sa mga PBA teams na naghahanap ng manlalaro, ang isang manlalaro na madalas na injured ay isang risk na hindi lahat ay handang tanggapin. Pangalawa, ang reputasyon. Hindi lang ang injuries ang dahilan kung bakit walang team ang kumukuha kay Romeo. Ang kanyang reputasyon, ang mga kwento ng kayabangan, ng mga sagutan, ng mga insidente sa loob at labas ng court, ay nananatili sa isipan ng mga team management at coaching staff. At sa isang liga kung saan ang chemistry at kultura ng team ay mahalaga, ang isang manlalaro na may masamang reputasyon ay isang risk na hindi lahat ay handang tanggapin. Pero heto ang katotohanan na dapat nating aminin. Kung hindi lang sana injury-prone si Romeo, kung hindi lang sana lumabas ang mga kwento ng kanyang ugali, siguradong nasa SMB pa siya ngayon. Kasi ang skill set niya ay world class. Ang kanyang crossover ay isa sa mga pinakamaganda sa kasaysayan ng Philippine basketball. Ang kanyang scoring ability ay hindi mapapantayan ng karamihan sa mga manlalaro sa PBA. Ang kanyang basketball IQ ay mataas. At ang kanyang passion para sa laro ay hindi maaaring tanggalin sa kanya ng kahit anong injury o kontrobersya. Iyon ang trahedya ng kwento ni Terrence Romeo. Hindi siya nawala dahil wala siyang talento. Nawala siya dahil sa mga bagay na maaari sana niyang kontrolin at sa mga bagay na hindi na niya kontrolado. Kaya naman, ngayon, ano na ang buhay ni Terrence Romeo? Ayon sa aming nakalap sa kanyang social media accounts, si Romeo ay abala sa kanyang mga endorsements. Nag-endorso siya ng isang kumpanyang buy and sell ng mga sasakyan. Isa na rin siyang vlogger. Nagbabahagi ng mga sandali ng kanyang buhay sa kanyang mga followers. At ayon sa kanya, natuto siya sa buhay nang nadawit ang kanyang pangalan sa isang scam transaction. Isang karanasan na nagbago ng kanyang pananaw sa negosyo at sa mga taong nakapaligid sa kanya. Ngayon, mapayapa raw siyang namumuhay. Walang stress, masaya, at ligtas sa mga injuries. Pero hindi pa niya isinasara ang pinto sa basketball. Patuloy siyang nagpapakondisyon ng kanyang katawan. Kung sakaling may PBA team pa na magbibigay sa kanya ng pagkakataon. Pero may isa pang bagong kabanata sa buhay ni Terrence Romeo na hindi maraming tao ang nakakaalam. Si Romeo ay isa na ngayong coach. Coach ng PSP Gears sa Women's MTBL. Ang lalaking kilala sa kanyang offensive brilliance ay ngayon ay nagtuturo ng laro sa mga batang babae na manlalaro. At iyon
ay nagpapakita ng isang bagay na mahalaga na si Terrence Romeo, kahit wala na siya sa PBA, ay hindi pa tapos sa basketball. Hindi pa tapos sa pagbibigay ng kanyang kaalaman at karanasan sa susunod na henerasyon. Hindi pa tapos sa pag-ambag sa larong nagbigay sa kanya ng lahat. Ito ang kwento ni Terrence Romeo. Hindi lang kwento ng isang manlalaro na nawala sa PBA. Ito ay kwento ng isang lalaking may world-class na talento, na dumaan sa mga tagumpay at kabiguan, na naranasan ang rurok ng PBA glory at ang sakit ng pagiging binitawan, na ngayon ay nagsisimula ng bagong kabanata sa labas ng court na nagbigay sa kanya ng kanyang pangalan. Ikaw na nanonood ngayon, baka isa ka sa mga basketball fan na lumaki na nanonood kay Terrence Romeo. Baka isa ka sa mga taong nanonood ng kanyang mga crossover highlights at nagtatanong kung bakit hindi na siya naglalaro. O baka isa ka sa mga taong naniniwala pa rin na may pagkakataon pa siyang bumalik. Ang kwento ni TR7 ay para sa iyo. Para sa bawat taong naniniwala na ang talento ay sapat. Ang kwento niya ay nagpapaalala na ang talento ay simula pa lang. Ang ugali, ang kalusugan, ang reputasyon. Iyon ang mga bagay na nagtatakda kung gaano katagal mananatili ang isang manlalaro sa laro. At iyon ay isang leksyon na hindi lang para sa mga basketball players. Iyon ay para sa lahat ng tao. Ang hindi sinasabi ng ibang balita, hindi lang ito kwento ng isang injury-prone na manlalaro na nawala sa PBA. Ito ay kwento ng kung paano ang ugali at reputasyon ay kasing halaga ng talento. At kung paano ang mga desisyon sa loob at labas ng court ay maaaring magbago ng buong karera ng isang manlalaro. Ang pinakamahalaga sa kwento ni Terrence Romeo ay hindi ang kanyang mga injuries. Ang pinakamahalaga ay ang katotohanan kahit may 3 championships siya, kahit may PBA Finals MVP siya, kahit isa siya sa mga pinaka-talented na manlalaro ng kanyang henerasyon, ay wala pa ring team na gustong kumuha sa kanya ngayon. At ang dahilan nito ay hindi lang ang kanyang katawan. Iyon ang dapat nating pag-usapan. Kaya sa susunod na mapanood mo ang isang crossover highlight ni Terrence Romeo, sa susunod na marinig mo ang kanyang pangalan sa isang basketball conversation, sa susunod na maalala mo ang kanyang PBA Finals MVP performance noong 2019. Tandaan mo ang buong kwento, hindi lang ang mga highlights, kundi ang lahat ng nangyari sa likod ng mga ilaw ng arena. Ang lalaking nagsimula sa Paligang Barangay sa Imus, Cavite. Ang lalaking ang jersey number 7 ay pinili ng kanyang ama para sa kanya. Ang lalaking may 83 points sa loob ng 31 minuto sa Letran. Ang lalaking may 3 PBA championships at isang Finals MVP. At ang lalaki na ito ngayon ay nagtuturo ng basketball sa mga batang babae habang nagpapakondisyon ng kanyang katawan, sa pag-asa na may team pa ring magbibigay sa kanya ng isang huling pagkakataon. Kung hindi lang sana injury-prone si Romeo, siguradong ibang kwento ang naririnig natin ngayon. Sayang ang skill set at abilities niya, pero hindi pa tapos ang kwento ni TR7. Ang huling kabanata ay hindi pa naisusulat. At ang tanong na nananatili sa isipan ng bawat basketball fan ay kung may team pa bang magbibigay sa kanya ng pagkakataon na isulat iyon.